Hello eaters! Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Princess Kitchen page. Please like and subscribe to my YouTube channel and don't forget to follow my page at Princess Kitchen page. So guys, for today's video, samahan nyo ako sa araw na to dahil ngayon is the day na pinakahihintay ko at alam kong pinakahihintay nyo din. Finally, ito na yung vlog ko sa first ever event ng Gourmet Creations. This is very special day for me because finally for the very first time magkakaroon ng stall sa Cainta Rizal Greenwood Village si Gourmet Creations. So magkakaroon tayo ng chance na magbenta sa Cainta Rizal sa World Tai Chi Day and Qigong Day. So this is a martial arts event which is naimbitahan po si Gourmet Creation. Nagkaroon po tayo ng chance para magtinda ng ating gourmet products. So guys, ito yung mga nangyari sa araw ko and samahan nyo ako guys kung ano yung mga pagkakaabalahan ko. So guys, bibigyan ko lang kayo ng very short recap sa ating video for today. So ito nga pala yung mga pin-prepare ko during the Holy Week. Talagang tinake advantage ko yung mga panahon na walang pasok. Perfect timing din kasi 2 araw walang pasok. So, ito yung time ko para mag-prepare ng ating mga gourmet products. Actually, nag-stop ako magtinda like for a couple months ago. But since this opportunity came, so hindi na ako nagpatumpik-tumpik kasi one of my goal is first exposure sa ating products. So first thing I did is bumili muna ako sa palengke ng ating mga ingredients. So ang plano ko kasi for today is gagawa tayo ng products which is chili garlic, 2 variant of pastil, which is our garlic flavor and chili garlic flavor pastil. And we also have a new products to be launched for this day, which is our gourmet garlic tinapa and our lemon garlic tinapa, which is surprisingly na naging bestseller talaga during the event. Medyo kinulang nga yung aking tinapa na nagawa. 4 na bote nga lang yung nagawa ko sa kalahating kilo ng tinapa. Akala ko medyo marami-rami yung magagawa ko, pero ayun nga, pinulang ako. And hindi ko rin ine-expect since magta-try nga lang ako kung papatok nga yung tinapa. So ayun, naging mabenta naman si tinapa, sold out si tinapa, and sold out din yung chicken pastil natin na original. Ito yung pinakamatabahong part sa lahat is yung paghuhugas ng bote and pag-sterilize. So guys, kasi kailangan mo isa-isahin lahat ng bote. Actually, nahugasan ko na to since nag-stop nga ako magbenta. Medyo na-stuck nga yung aking mga bote. So kailangan ko ulit siyang hugasan and i-sterilize. Just to make sure na walang bacteria na matitira sa loob ng bote para iwas sira. So guys, if hindi nyo pa napanood yung video ko about sa pagkakaning, so make sure na i-visit nyo po yung aking vlog na how to do pressure canning using pressure cooker. And yung isa ko pang vlog which is chicken pastil recipe revealing my best-selling product recipe. So make sure na panoorin nyo siya if interested kayo magbenta ng ganitong klaseng business, which is yung mga food in a jar, which is very trending before. So inuna ko na nga munang gawin is yung chili garlic, which is ito yun naman yung pinakamadaling gawin sa lahat. Kasi saglit mo lang naman tong lulutuin, ang matrabaho lang naman dito is yung pagluluto mismo kasi medyo masakit nga sa mata yung pagluluto ng chili garlic. Isa sa mga sekreto ko para sa masarap na chili garlic is yung maraming bawang, and make sure na talagang slightly golden brown na yung garlic bago nyo ilagay yung chili.
And mas maganda na lutong-luto yung chili garlic nyo para hindi siya madaling masira. Kasi yung moisture na nanggagaling sa garlic and chili after nyo mahugasan, yun po yung nagkukos ng madaling pagkasira ng ating products. Alam ko na alam nyo na to kung paano. So, ayan, hindi na natin kailangan na pahirapan yung sarili natin. Which is, gagamit na ako dito na food processor na nabili ko lang sa Shopee. So, ayun yung gagamitin ko panggayat ng ating sandamakmak na bawang at chili. To be honest with you, ang process naman ng chili garlic is pare-parehas lang. Pero, sa lasa po magkakatalo ang pinakamasarap na chili garlic. And sa process kung paano mo siya lulutuin. Meron kasing mga chili garlic na toasted yung pinakabawang, which is yung iba fan ng crunchy na chili garlic. Then yung iba naman is ma-oily. Meron kasing tao na ayaw ng medyo ma-oily na food. So, ayun. After kong mapadaanan sa food processor yung bawang, next ko naman dyan is yung ating sandamakmak na sili. So, ang pinaka-ratio ko dito guys, kung yung iyong bawang is 1 kilo, so gagawin ko nun is kalahating kilo lang ng chili yung gagamitin ko, or else just 1/2. Yun po yung ratio ko sa paggawa ng chili garlic. So, wala akong exact measurement dito. So, sa mga nagtatanong ng quotation po ng products or yung inyong food costing kapag gumagawa ng mga gantong products, which is hindi ko talaga masagot. Pero marunong naman akong gumawa ng costing, but medyo mahirap lang siyang gawin since hindi kasi ako nagme-measure ng mga products na ginagamit ko or yung mga ingredients na ginagamit ko. So, ngayon, proceed na tayo sa pagluluto ng chili garlic. So, ang gamit kong oil dito is vegetable oil. Make sure kapag gagawa kayo ng mga gourmet products, either olive oil, pero medyo mahal kasi yung olive oil, or canola oil, or kung hindi naman is vegetable oil. Since medyo mamantika yung ating mga gourmet products, so kailangan natin gumamit ng oil na medyo healthy naman sa ating heart. So, yung hindi ma-cholesterol. And plus, gamit tayo ng oil na hindi natutulog yung mantika kapag nilagay sa refrigerator. So, ngayon, lagay na natin yung ating bawang and isasabay ko na rin dito yung ating bay leaf. Kasi ito po yung magsisilbing aroma sa ating chili garlic. So guys, alam nyo na yan. Halu-haluin nyo lang hanggang sa medyo mag-brown yung ating garlic. Kasi ang pinaka main point po natin dito is yung pag-i-infuse po ng garlic. Kasi yun po ang nagpapasarap sa ating chili garlic. Kapag ganyan, medyo golden brown na siya, hindi pa siya totally brown na brown. Okay na po yan guys, kasi maglalagay pa tayo ng chili and maluluto pa siya. So, ininext ko na nga dito yung ating chili. Gumamit lang ako dito ng 1/4 na chili. So, ayan guys, hahaluin ko lang to ng bahagya and malalaman nyo na luto na yung ating chili garlic once na mag-separate na yung oil sa ating garlic and chili. Yung tipong iibabaw na yung... Ito tip ko rin sa inyo to guys. Kapag yung chili garlic nyo, ayaw nyo na sobrang anghang. So, saglitan nyo lang yung pagluto, lalo na kapag nailagay nyo na yung sili. So, ayan. Huwag kayong matakot kahit gaano pa karami yung sili na ilagay nyo. Hindi naman siya aanghang totally. Depende kasi yun sa tagal ng pagluto nyo. Kung mas matagal nyo siyang niluto, actually, aanghang talaga siya. Pero kung saglit nyo lang siya lulutuin, kahit gano'n pa karami yung sili nyo, hindi siya aanghang guys. Promise yan. So, dun nyo siya matatansya kung gaano yung gusto nyong level ng anghang na ina-achieve nyo. Kasi alam naman natin na ang Filipino talaga
bihirang-bihira lang talaga sa Pilipino yung mahilig sa maanghang. Ewan ko ba, allergy tayo sa mga maanghang. So, ayan, kapag may sili, kahit green pa yan, talagang iiwasan nila. So, ayan. And kaya ko to sinasabi is, yan kasi yung number 1 na mistake ko nung nagsisimula pa lang ako. Yung unang-unang gawa ko ng chili garlic, guys, sobrang anghang talaga niya, guys. Hindi siya tolerable, hindi siya nakakatuwang anghang. Yung talagang may sipa, yung pagpapawisan ka. So, ayun. Natutuwa ako sa lesson ko na yun. Akala ko, kapag mas konti yung sili, mas less yung anghang. Mali, guys. Walang kinalaman yung dami ng sili mo sa kalalabasan ng chili garlic mo. Ang ano niyan is yung tagal ng pagluto. In this part naman, titimplahan ko na yung ating chili garlic ng chicken cubes and some oyster sauce. Then, depende sa inyo guys kung maglalagay kayo ng MSG, but I will suggest na wag na. Bawi na lang kayo sa oyster sauce kasi mas healthy pagka walang MSG. And then, maglalagay din ako dito ng konting vinegar just to put some natural preservative in our chili garlic para mas tumagal pa yung buhay ng ating chili garlic. Another tip for you guys, kung hindi pa kayo marunong mag-pressure canning or kung wala pa kayong pressure canner, so I suggest put some vinegar for natural preservative para kahit papano medyo tumagal yung inyong chili garlic kahit hindi pa siya na-process. Kasi guys, this is non-acidic food, so importante ma-process nyo siya through pressure canning. So as you can see, maganda na yung kulay ng ating chili garlic and ito na yung final touch. Okay na siya guys. Pwede na natin siyang isalansan sa ating mga jar na na-sterilize natin. Wala akong exact measurement sa ating chili garlic, but I'm using 4 ounce jar for this chili garlic sauce or yung 120 ml. So, yung ganito kalaking chili garlic guys, binibenta ko siya ng 120 pesos. And then, kung gusto nyo mas bumaba yung costing, pwede kayong gumamit ng plastic container. Pero, mas okay kasi kung jar para mape-pressure canning nyo siya. And then guys, after ko nga gumawa nitong chili garlic, gumawa naman ako ng chicken pastil. So, meron akong dalawang variant, which is garlic chicken pastil, which is the original flavor. And meron din akong spicy, which is chili garlic flavor chicken pastil. So guys, kung interesado kayo sa products ng Gourmet Creation, just kindly send a message in our Facebook page. We have Facebook page guys. It's Gourmet Creation on Facebook. You can just search it. And if gusto nyo mag-reseller or kung may mga question kayo regarding to our vlogs for today, you can message me as well. And guys, ito naman yung huling ginawa ko, which is our tinapa. We have 2 variant, which is garlic tinapa and our lemon garlic tinapa. So as I mentioned earlier, non-acidic food should be processed in pressure canning. So you can also do this in pressure cooker, but kung maggagawa kayo ng business na malaking business, this is really not advisable for food. But since nag-i-start pa lang naman ako, this is my way how to preserve the food without expensive machine. So ayun guys, this is the day of the event itself. So for our event, I just plan to make a free tasting and also sell a jar. Since 3 hours nga lang yung event, so minabuti ko na gumawa ng something free taste na hindi na kinakailangan mag-rice meal since 3 hours lang naman. Nag-prepare nga lang ako ng potato. Ginawa ko siyang parang mojos. Then, naggawa din ako ng cucumber.
which is yun yung ipapa-free taste ko sa event. So ayan guys, on the way na kami sa Cainta Rizal, which is in Greenwood Village. So ayun nga, sinama ko nga si Lane. Medyo matagal-tagal nga yung biyahe ko dito kasi inabot kami ng 1 hour and a half and sobrang traffic din talaga. Kaya ayun, na-late kami ng halos 1 oras sa event. So meron na lang kaming 2 oras para magtinda sa event. So I'll make sure na I will do everything that I can do just to sell our products. And of course, ang pinaka main reason naman kung bakit ako sumali sa ganitong klaseng event is which is makilala pa si Gourmet Creations. So, ayun, diniskartehan ko na lang talaga yung kung paano ko mapapatikim yung kada flavor ng ating products. So, gumawa lang ako ng paraan. Potato, then nilagyan ko kung anong gusto nilang flavor. Lagay ko lang siya sa ibabaw, which is pastil or lemon garlic tinapa. Then, sa pinakataas naman is yung ating cucumber. Then, garnish lang ng parsley. Ay, kalaban ngayon ko yan, init. So, moving forward, we are now here at Greenwood Village, Cainta Rizal. So, the event is all about the world's Tai Chi and Qigong Day. So, it's a martial arts event. Pagdating nga namin is nag-i-start na rin talaga yung event mismo, and meron nga kaming katabing stall which is yun ay nagbebenta ng mga drinks. They are offering matcha latte, overnight oats, and granola, which is talagang naging mabenta dito sa event na to since village nga siya. So mas marami talagang tumangkilik sa products nila. And at first guys, medyo nawalan ako ng pag-asa kasi medyo masyala-syala yung mga tao dito. So feeling ko hindi mapapansin yung ating products. But God is good. So yung ate ko, which is the event organizer sa event na to, siya yung nag-push sa mga kasama niya na talagang bumili na products ko. So, kahit papano, meron din naman ako naging benta dito sa event na to. Kahit na medyo maliit siya, hindi ako na sold out totally, pero almost half of my products na binitbit ko sa event is naubos talaga. So, sa katabing stall ko naman is ito yung souvenir na binibenta ng ate ko, which is pinantayan ko since nasa event siya. Kaya naman ako muna ang nag-asikaso. So, ganito nga pala yung ginawa ko sa ating pa-free taste. So, potato, then chicken pastil, then cucumber on the top, and parsley. So, ito lang yung aking simple na preparation for the event. So, ayun, nag-enjoy naman kami ng sobra, and sobrang thankful ko sa opportunity na meron dito. Sobrang friendly ng mga tao. And you know guys, kwento ko lang din sa inyo. Bumili kasi ako ng drinks sa kabilang stall, which is yung nagbebenta nga ng matcha latte. So ayun guys, nakakatuwa kasi after the event, bumili din sila ng products ko, which is nakakatuwa, just supporting each other. So ito naman si Lane, which is yung best friend ko na kaklase ko since college. So ayan, sinama ko nga siya and tinutulungan niya ako mag-upsell ng products. So maraming salamat to Victoria Cannon and of course Lane Basic for joining me. Sayang lang hindi ako nakapag-vlog totally since sobrang busy nga sa event. Hindi ko na nagawang mag-set up ng camera kahit man lang time-lapse or just video. So guys, please visit my page, Gourmet Creation at Facebook. You can also check my Facebook page in Princess Kitchen PH on Facebook. So ito nga yung kanilang mga performance. Most of recipients here is senior citizen, which is they really enjoy the activities here.
So anyway guys, this will be the end of our video. If you enjoyed this video, please like and subscribe to my channel. And don't forget to follow my page at Princess Kitchen PH on Facebook. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Bye! Baka may gusto ko sabihin. Uy, message. So guys, if you enjoyed this video, please like and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to follow my page at Princess Kitchen PH. Thank you so much for watching and see you in the next vlog. Bye!